Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli para po magkomento sa inyo. Ang inyong katambay, si Katambay Manong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan naman po natin ngayon mga katambay. Ito pong madiing at talagang may galit pa na pahayag ng ating Pangulo mga katambay na fake news mga katambay. Fake news daw po ang kumakalat na pagbibitiw daw po ng secretary po, si Secretary Gibo ng DND, ang Department of National Defense, mga katambay. Ito po, painggan po natin ang ating Pangulo at komentuhan po natin dito sa pahayag na pinahayag niya po na fake news, mga katambay. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagsabing fake news ang kumalat na umano'y pagbibitiw sa pwesto ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Giit ng Pangulo, mismong siya ang kumausap kay Teodoro hinggil sa naturang isyu. Panawagan naman ni President Marcos Jr. sa publiko, kilatising mabuti ang mga impormasyong nakukuha dahil panggulo lang ang nais sa mga gumagawa at nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Dagdag pa ng punong ehekutibo, kung may pagbabago man sa kanyang gabinete, ang kanyang administrasyon mismo ang mag-aanunsyo nito. Fake, 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 fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't huwag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Sa amin, hindi na namin pinapansin yan dahil alam namin ng totoo. I have always said this with some of these rumors that have spread around. Kami, we have the advantage. We know the truth. So we will give it to you as soon as we can and as quickly as we can so that people understand what is going on. Wag po kayo kung kung may magbabago sa kabinete, sa pamahalaan, kami mag-a-announce. Hindi kung sino-sino man basta nag-post. Hindi sila ang mag-a-announce. hindi raw po pinapansin ng Pangulo at hindi siya nababahala, di po ba? Pero sinasagot niya. Hindi raw nila sinasagot yung mga ganyang fake news. Pero madiin pong sinasabi ng Pangulo, di ba? Fake news! Fake news! Ang kumakalat po na pagbibitiw daw po ng DND Secretary Gibo Teodoro, mga katambay, ng National Defense. Kasi po mga katambay, yan po yung ugong-ugong, you know. Bakit po nag-react po ang Pangulo? Kasi napakahirap po kasi na mismo yung Department of Defense mo ang aayaw sa'yo at magre-resign, di ba? Ibig sabihin, may nakikita ng hindi maganda sa pamamalakad mo ang secretary. At kung hindi naman ito mag-resign, di umano, isa rin tong sinasabi ng mga kababayan natin na talagang kahit na nagkakawindang-windang na hindi na maganda ang pulisiya, kumakapit na lang tayo parang tuko. Yun naman po ay komento ng inyong lingkod, mga katambay. Dito po mga katambay, napakatapang po ng ating Pangulong magsasagot, lalo po sa sinasabing fake news, di ba? Dahil marami na po tayong naririnig, lalo po sa issue ng droga sa kanyang pamilya, kasama pa ang kanyang anak at ang kanyang asawa, di ba? At ang kanyang mga barkada na Voltes 5 na mismong siya. Napakatagal na pong issue at talagang kalat na po sa buong mundo na ang isang Pangulo ng Pilipinas ay gumagamit ng cocaine, droga. Pero never pinasinungalingan po ng Pangulo na fake news ang kumakalat na kami ng pamilya ko ay nagdodroga kasama ng Voltes 5. Never. Pero pagdating po sa mga ganitong issue, katulad po nung nakaraan, fake news daw po, ang mga mainstream media lang daw po ang dapat pagkatiwalaan. Ang lumalabas daw po sa social media nung nakaraan
ay karamihan daw po fake news. Yun po pahayag niya eh. Ngayon naman po, fake news naman po ang kumakalat na pagre-resign ng isang secretary po ng National Defense, mga katambay, na si Gibo Teodoro. Napakatapang niya po magsabi ng fake news, di ba? Hindi niyo po napapansin. Pero pagdating sa issue, nakalat na nga, di ba, sa buong mundo. At pati po ang ating mga OFW ay, ay napapahiya na po pagka sa mga ibang bansa, di ba, mga OFW, pag sinabi ikaw ay Pilipino. At nalalaman po nila na ang ating presidente ay balita na isang drug user. Di po ba, mga katambay? Kaya po nakakalungkot po na sa kabila po ng katapangan ng ating presidente pagdating po sa fake news na sinasabi niya na kumakalat at huwag paniwalaan. Pero po, yung sinasabi nga po ni Kamanong na pagdating po sa kanyang personal na buhay bilang Pangulo at dapat niyang sagutin yon sa taong bayan, yung issue niya rin sa pagiging sangkot daw o talagang addicted sa droga, never niya po itong sinasagot sa taong bayan, mga katambay. At yung sinasabi niya na fake news, yun lang ay iniintay ni Kamanong. Sagutin din po ninyo, Mr. President, yung issue niyo po sa droga. Sabihin niyo po sa taong bayan, sabihin niyo po sa social media, sabihin niyo po kay Cathy Binag, sabihin niyo po kay Jonathan Morales, at sabihin niyo rin po kay Maharlika na puro po sila fake news. Fake news po sila. Kailan po namin maririnig ang salitang fake news po pagdating kay Cathy Binag, kay Jonathan Morales, at kay Maharlika, Mr. President? Nagtatanong lang po si Kamanong dahil napakatapang niyo po pagdating po sa mga ganyang issue sa social media, fake news. Pagdating dito sa issue ng pagre-retiro o pagre-resign o pag-alis sa inyong gabinete ng Department of National Defense, Secretary Gibo, fake news pa rin, napakatapang nyo. Di ba? Kaya ang tingin po ni Kamanong dito sa issue na ito na kumakalat, kung walang usok, walang apoy. Di ba? Kaya baka ito, umuusok na, ugong-ugong, ngayon, baka naagapan lang dahil nga may usok. Kaya napakiusapan pa yata di umano ang isang Gibo Teodoro, isang sekretary, para hindi po siya iwanan sa ere. Pwede rin po mangyari yon, komento na inyong lingkod. Di po ba, mga katambay? Kaya po ang sinasabi nga po ng inyong katambay Mano, yung sinasabi nyo magtrabaho, wala pa pong nakikitang magandang trabaho ang mga Pilipino po sa inyong administrasyon, lalo po yung mga pinangako po ninyo sa bayan, lalo-lalo po na po sa kahirapan, at yung pinangako niya po ninyo nung halalan na ipagpapatuloy pa din po ninyo ayon po sa inyong mga tinuran, na ang proyekto po ng dating Pangulong Duterte na build at gagawin nyo pang better more, wala po halos nakikita ang ating mga kababayan. Meron po kayo ipinagmalaki nung SONA, di mo ba, ang 5,500 flood control, tinangay lang po ng baha, at ito po ay nalusaw lang po ang bilyon-bilyon po na pondo na galing sa taxpayer, di po ba? Wala po, at yung 20 pesos po na kilo ng bigas na inyong pangako ay naging pangarap na lamang, mga katambay. Kaya dito po sa mga issue na ito, ano pa po ba ang dapat ipaniwalaan ng mga Pilipino po sa inyo, Mr. President? Nagtatanong lang po si Kamanong, ano po ba? 2 taon na pong achievement, napakalalaki po korupsyon ang lumalabas, lalo po ngayon nung pinaputok po ng ating Vice President, yung napakalaking korupsyon na naglalagay po sila ng sobra-sobrang pondo na hindi po ito nakalagay sa mga proposed budget ng mga ahensya, lalo ng DepEd, ng Secretary ng ating Vice President. Nilagyan po nila isang damukan na bilyon. Yung 5 billion naging 10 billion, yung 19 billion naging 24 billion. Yun po ba ay mga trabaho po na pinagmamalaki po ng ating bagong Pilipinas, Mr. President, na kayo po ang nagsasabi na trabaho lang po at hindi makakatulong po sa mga Pilipino ang pagiging sinasabing fake news? Mga katambay, yun po ba? Ano pa po ba ang asahan namin sa gobyerno ninyo, Mr. President? At nagkawindang-windang na po at napakalaki na po ng nangyayari po na problema sa ating bansa. Napakarami, lalo-lalo po yung solusyon lang po sa kawalan ng trabaho ng mga Pilipino, di ba? Sa nagtataas ang bilihin. At yung issue po na mukhang magkakagera pa yata tayo, na sobrang hirap na ng ating bansa, dadalhin pa tayo sa gera. Huwag naman sana mangyari.
mga katambay. Kaya po sa tingin po ni Kamanong dito po sa sinasabing fake news ng Pangulong Marcos, maniniwala lang si Kamanong kung sasabihin din niya po na fake news ang pahayag po at ang paratang ni Jonathan Morales at ni Cathy Binag at ni Maharlika. Maniniwala na po si Kamanong sa presidente na talagang siya galit na galit sa fake news. Kung itong isasama niya na galit din siya sa fake news, kung isasama niya sa kanyang talumpati at impeach o sinasabing pahayag o statement dito sa mga mainstream media na ipaglalaban niya yung kanyang karangalan at kanyang pamilya sa pagiging addicted sa droga at siya mismo magsasabi na fake news yan. Si Jonathan Morales, si Cathy Binag, si Maharlika, lalo-lalo si Maharlika, fake news yan. Di ba ba? Kaya mga katambay, ano pa masasabi nyo rito sa issue na ito na pinalalabas po ng ating presidente na fake news daw po ang sinasabing isa sa fake news itong pagbibitiw ng ng Secretary ng National Defense na si Gibo Teodoro, di ba? Kaya mga katambay, dito po sa maraming pahayag na po ng Pangulo at sinasabing mukhang hindi na siya ang nagpapatakbo ng bansa. Tapos meron po siya mga ganitong statement na akala mong napakagaling at napakatapang na leader. Hindi po kayo. At wala po kayo sa kalingkingan sa pagiging leader po. Komento ni Kamanong, wala po kayo Mr. President Marcos sa kalingkingan man lang ng dating Pangulong Duterte sa pagiging leader ng bansa. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa naagusto po na ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, lalo sa YouTube po at TikTok. At syempre po sa mga nagla-like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga katambay. Sa muli, paalam, bye-bye.